Na-realize ba ninyo kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa imong igsoon? Una-una ragon ninyo ni makasasala gug ka. Kung buot lang una-unaon bitaw no, dili jud ka angayan gud i-rescue sa Ginoo. Dili ka niya angayan ba anhion sa kalibutan o pakamatyan. Yung mangutana ta ngano man nga gibuhat na sa Ginoo, ngano man gibuhat na sa Ginoo kung dili ko angayan. Tungod kay ang iya mong kung gitan-aw mga igsoon no, ang iyang ang imuhang kalagba. Sakit kayo sa kasing-kasing sa Ginoo nga malaglag ka sa impierno. Di gid siya gusto nga malaglag ka sa impierno. Mo nang abisan ikaw dautan ka na kay mga gibuhat nga dili maayo, gipakamatyan gyapon kaniya. Dili gid niya gusto nga makit-an ka nga ma-impierno igsoon. Usa nga magpasalamat ka kanunay sa Ginoo. Nya kung imuha nang gidawat si Hesukristo sa imuhang kasing-kasing, ayaw na pagpakasala. Ayaw na pagpakasala. Kay diha man kagiluwas sa Ginoo gikan sa mga sala. Kay ang kanang sala mulaglag man gyud no, mudaot na, muguba na sa atong kinabuhi igsoon. Guba na sa atong kalag nato. So kung giluwas na ka sa Ginoo gikan sa impierno, gikan sa bayad sa sala, ayaw na pagpakasala. Amen? Salamat si Sir Isay sa imuhang gikanta kay kana no, nagpahinumdum na siya sa atong tanan. Kung unsa kadako ang gibuhat sa Ginoo sa tuwa, dili nato pwede ibaliwala lang. Nakoy hangyo sa atong tanan, dili ta magdugay before ko magwali mga higala, nakoy announcement ti ay magpaampo de ko sa inyo ha sa sunod Domingo, medyo busy ko kay magwali ko sa isa ka simbahan dito sa Kiblawan, magwali ko sa ilang church anniversary. Unya pagka Thursday balik ko di sa Davao del Norte, magwali na po ko dito sa Tagum na po sa Bethany Baptist Church sa ilang missions conference. Unya pagka Sabado na kaslo na ko kani sila Aljon og si Jackie. Amen? Amen. So palakpakan na to sila mga higala. So, advance congratulations and mag-amputa para sa ilaha. Amen? Amen. So, please pray for me kay sunod-sunod ang ako ang schedule sa sunod semana. Okay? Unya, human pod sa atong service karon, ayaw sa mo panguli kay naamoy meeting ha? Naamoy meeting. Ayaw mo og panguli mga igsoon kay naamoy meetingan. So, please stay after sa atong service. Ayaw na mo pagdalik uli. Panagsarabi ataw ta magkita-kita mga igsoon. No? Amen? Panagsarabi ataw ta ninyo magkita-kita, ayaw mo pagdalig uli. Wala ka sumhi sa tao nga sige nimo matubang tibok semana. Di ba? Diri sa so ayo sa mo uli kay namoy mitingan ha. Sige, so hangyo na ko tanan sa pagtindog, magkwanta sa itong mga Biblia, ablihan nato sa Matthew chapter 4. Magbasa ta diri og 11 ka bersikulo. Ako na lang magbasa because of time, pero kung asa ko magbasa dito lang pud mo mosunod ha. Sa inyong mga mata, ayaw mo pag una-una. Okay? Sundak ko ninyo kung asa ko magbasa. Ayaw na mo paglakaw-lakaw. Kay kung maglakaw mo, magawas mo, mabilin mo. Di mo kapas mga higala sa Bible reading o sa preaching. Okay, verse 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. And when the tempter came to him, kinsa ning tempter? Satan.
Mingon siya diha kang Hesukristo, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them. Versikulo 9. And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. Let us pray. Father in heaven, salamat kayo sa imong mga pulong karong buntag, ug salamat sa aning oras sa Ginoo nga imong gihatag sa amo. Lord, I pray ubanimi ug panalangini Ginoo ang mensahe ug panalangini ang mga tawo nga maminaw sa imong pulong karon, istoryaha ang ilang mga kasing-kasing, hayagi ang ilang mga unahuna, bag-uha ang ilang mga kinabuhi. Tabangi ko Ginoo sa pagwali sa imong pulong, I pray nga kini masabtan nila, mangayo kog tabang, mangayo kog kaalam, ug mangayo kog giya sa balaan nga espiritu. Lord, wala ko'y mabuhat kung wala ka. Itugyan ako Ginoo ang nabilin nga oras karon diya sa imo, ug ako isalig nga ikaw Lord God ang mahimaya. O kini Father mo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong buntag kay spiritual truth from the temptation of Satan. Mga spirituhanong mga butang nga makuha nato gikan sa mga tentasyon ni Satanas. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, sultihan ta mo nga kita sa mga anak sa Dios, no? Atake ta sa kaaway nato. Sa diha nga kita nasayod nga kita mga anak sa Ginoo, wala ni siya nagpasabot nga tungod kay luwas na ta, exempted na ta sa kaning pagsulay o sa mga temptasyon. Sa tinuod lang mga higala, mga anak sa Dios kanunay nga ginatarget sa kaaway. Ikaw ako, pag anak na sa Ginoo, kita ang target sa ato ang kaaway. Kay bisan gani, no, ato ang Ginoo Hesukristo, anak na gani na siya sa Dios, gitintal pa siya ni Satanas. So ikaw nga tao lang, unya giluwas sa Ginoo, gikan sa imong mga sala, di gyud ka pwede magunahuna nga di ka tintalo ni Satanas, kay bisan gani si Hesukristo nga Dios na ug anak sa Dios, gitintal pa man gani niya mga higala. Diri sa Matthew chapter 4 atong makita diri nga human mabunyagan si Hesukristo, gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Ug didto sa kamingawan gitintal siya sa yawa. Now kini nga istorya nagpakita sa ato diri mga igsoon nga bisan ang spiritual kuno nga tao, no, pwede gihapon siya nga tintalon. Pero pwede ta magpasalamat sa Ginoo nga bisan kita ginatintal ta sa atuang kaaway, natay paglaom. Tungod kay Hesukristo, may pakita siya sa atua unsaon nato pagbuntog, pag-overcome, pagpilde, or pagbatok, pagsukol sa temptasyon pinaagi sa pulong sa Dios. Naobserbahan niyo mga higala nga ang gigamit ni Lord Jesus Christ pangbato niya sa mga temptasyon ni Satanas ang pulong sa Dios.
Ingon na ka importante ang pulong sa Dios nga naa sa imong kinabuhi. Kung wala siya sa imong kinabuhi igsoon, bisan paluwas ka, dili ka makabarog sa mga tentasyon. Ikaw nga anak sa Ginoo, ginatintal gid biya ka sa yawa. Oo, ginatintal ka niya. Nayuban nga mga tentasyon sa yawa, dili nato mamatikdan. Dili nato mapansin, pero tentasyon na siya. Kaya ang yawa pag mutintal sa atua, dili siya pinakalit, dili siya pina-obvious. Dili siya kanang mapansin nimo. Ginatintal ka sa yawa sa hilom, sa hinahinay, sa ilalom. Hangtod mga igsoon, makabig ka niya. Mao na ang mission ni Satanas sa ato ang kinabuhi. Ug successful ang yawa, kay daghan mga Kristohanon ang natintal niya. Daghan ang mga Kristohanon ang misunod sa iyahang kagustuhan. I hope dili ikaw ang musunod. So purpose in your heart this morning nga dili ka magpapildi o magpadaog sa iyang mga tentasyon. You can be victorious in your Christian life. You can be victorious every day in your Christian life. Live a victorious life igsoon. Kini nga mensahe magdala natog tulo ka importante nga spiritual nga kamatuoran gikan sa tulo ka temptasyon. Now atong tan-awon ni ug ako manghinaot nga unta ikaw nga naa dinhi sulod sa simbahan karon, mamati ka kay sayang ang imuhang gianhi ug sayang ang imong mga senses mga igsoon kung dili nimo nagamiton sa pagtan-aw ug pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kung dili nimo ni buhaton karon, inigawas nimo dinhi o inigatubang nimo sa mga sa mga sitwasyon karong simanaha mga igala, mapandol ra ka. Kay wa man ka namati og tarong sa pulong sa Dios. So gamita ang imong 5 senses sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kay dako kay ni siya og tabang karon sa imong kinabuhi. Sa ato biya nakita, daghan kayo giguba ang yawa nga kinabuhi. Daghag mga young people, no, ang giguba niya, gidaot niya. Daghag mga magtiayon, gidaot niya. Daghag pamilya, gibungkag niya. Daghag mga Kristohanon nga faithful, gihimo niyang unfaithful. Daghag mga Kristohanon ang iyahang nabira o nadalingas sila mga igsoon. Ikaw ang sunod nga atakihon niya. Busa maminaw jud ka karon. Amen. Kay dili biha bot ipasabot nga ikaw gasigi kag simba, dili nakabalikan ni Satanas. Ang yawa sige magbalik-balik sa atua, di na mohunong, di na matulog, di na magpahulay hangtod makuha niya ang iyahang goal sa imong kinabuhi. Ikaw pod ayaw pod pang may galap papildi. Ayaw pod og yield sa iya ha. Ayaw submit sa iya ha. Ikaw pod maghimo ka og goal sa imong Christian life nga dili jud ka mo bow down sa iya ha. Dili ka mo sunod sa iya ha. Amen. So ato aning hisgutan mga igsoon kaning tulo ka mga espirituhanon nga kamatuoran. Atong tan-awon og sabton unsaon nato pagpakig-away, unsaon nato nga magpabilin kita nga matinumanon, unsaon nato mga igala nga magpabilin kita nga malig-on sa ato ang paglakaw diha sa Ginoo. Number 1, the Bible says Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. So, ang una nga ato ang hisgutan karon ang unang temptasyon. Now, kay balo na mo kung unsa, di ba? Ang yang una nga temptasyon. Ang yang giingon kang Hesukristo, if you are the Son of God, turn these stones into bread. So, Satan was referring to the physical needs of Jesus. Okay? Iyahang kuan ba no kang Hesukristo, iyahang gipabot kang Kristo may gala nga ati manauna ang imuhang unod bago ang imong spiritual nimo. Because naturally, obviously di ay ang ato ang Ginoong Hesukristo may gala, gigutom na gid siya kay 40 ka adlaw gud siya wala gakaon. Di ba? So ang yang lawas
kinahanglan siya og pagkaon, kinahanglan siya nangitag pagkaon, ingon ana. Mao ni ang ginatintal sa yawa sa mga tao. No? Unahan ninyo ang inyong unod kaysa sa inyong espiritu. At imanan ninyo una ang imong physical need kaysa sa imong spiritual. Mas tagayin ninyo taas nga priority ang imuhang physical need kaysa sa imuhang spiritual need. Usay mao po ni ang ginatintal sa yawa kung magsimba pud ta. Di ba? Tagda ang imuhang unod, paminawa ang imong lawas. Sinyasina si pastor nga magdali og wali. Kay ang imuhang lawas gusto na maniudto, gusto na mukaon. Amen? So what Satan is trying to teach us, mga higala, is unsa man. Tagbawa una ang imong physical needs at imana i-priority ang imong physical needs labaw sa imuhang spiritual priorities. Hello? So, sa may spiritual truth diri mga igsoon? Well, don't let your physical desires rule over your spiritual obedience. There are many Christians today nga ilahang gisupak ang pulong sa Dios, ang iyang mando, ang iyang mga kasuguan mga higala, tungod kay mas gitagaan nilag labawng importansya ang ilahang unod. Sa ilaha, mas gusto nila makuha ang gusto sa ilang unod kaysa makuha ang gusto sa ilahang espiritu. Kana mga igsoon, gi-counteran ni Hesukristo. Giingnan ni Hesukristo si Satanas. Ikaw gatudlo sa kuha, unahon ako, ang ako ang unod kaysa ako ang espiritu nako. Giingnan siya ni Hesukristo. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao dili lang mabuhi pinaagi sa pagkaon. Pagkaon sa asa, sa iyang unod. But by every word that proceeded out of the mouth of God. What Jesus is trying to teach us here, dapat kita sa mga katawhan sa Dios magdependa sa pulong sa Dios more than sa ato ang physical needs. Kana ang gusto ipahiwatig, kana ang gusto nga itudlo sa ato ang Ginoong Hesukristo. In fact, mga igsono, giingnan ganita, gitudloan ta sa atong Ginoong Hesukristo, ayaw ninyo kabalaki ang inyong kinabuhi. Ayaw ninyo kabalaki unsa inyong kaunon. Ayaw ninyo kabalaki unsa inyong sulubon nga bisti para sa inyong lawas. Ayaw ninyo kabalaki unsa inyong inumon. Kay kanata ng mga butang, no, mauna ang panginahanglan sa mga hintel ug ang inyong langit ng aman kay balo nga nanginahanglan mo anang mga butangan na. Apan pangitaan ninyo una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanang mga butanga idugang nako sa inyo. So sa ato ang kinabuhi mga gitudluan ta nga dapat mas i-priority nato ang ato ang spiritual life kaysa sa ato ang physical needs. Kay igsoon paminaw, sa igo nga panahon tagbuon sa Ginoo ang panginahanglan sa imuhang lawas. So ang gusto sa Ginoo diri sa ato ang mga higala, gusto niya itudlo sa mga Kristiyano diri sa mga sumusunod niya mga higala nga whenever na I need mo arise sa imuhang kinabuhi, He wants you to walk by faith depending on His Word nga nagadepend ka sa iyang pulong o sa iyang mga saad, ayaw kabalaki ang unsay panginahanglan sa imong unod kay dili buta ang Dios sa imong panginahanglan. Siya ang mo tagbo sa panginahanglan sa imong lawas. Dili man ka pasagdan sa Ginoo higala. Basta naa pa siya'y katuyuan sa imong kinabuhi, basta gamiton pa kaniya diri sa kalibutan,
Bisan pa naa kay panginahanglan karon tagbuon gina sa Ginoo. Kay ngano man may gala gamiton pa man kaniya wa pa man nahuman ang iyang gipabuhat sa imuha. Pero sultian ta ka pag humana ang iyahang tuyo sa imuhang kinabuhi dire, diha na jud ka mamatay. Pero kutob sa di pa nimo oras may gala bisag nakapay panginahanglan, dili ka pasagdan sa Ginoo. Busa sa imuhang kinabuhi bisag na kay mga panginahanglan, no? Ayaw kanang ipalabaw ang imuhang kabalaka over sa imuhang physical needs. Kay ngano man aware man ang Ginoo sa imong mga physical needs. Aware ang Ginoo nga nakay bayro nun, aware ang Ginoo nga nakay tinguha nga makakita nga manabaho ka, aware ang Ginoo nga namoy panginahanglan sa iyong pamilya, aware ang Ginoo may gala sa matag butang diha sa imong kinabuhi. Tanang panginahanglan ninyo, aware ang Ginoo. It's just, ayaw lang ninyo, ayaw ninyo pag naa kay physical needs, pag naa kay na-need imong family, na-need, you know what, na kay nginana, physical needs sa imo, di sa imong kinabuhi, ayaw siya i-priority. Ayaw siya mas i-priority. That's the right word. Ayaw siya mas i-priority kaysa sa pagpaminaw nimo sa pulong sa Dios. Ayaw siya mas i-priority kaysa sa imo ang pagsimba sa Ginoo. Di ba na yung mga uban nga Kristohanon? Dili ba no? Bisag adlong Domingo, pag wa sila trabaho, mangita sila trabaho adlong Domingo. Dili biyan na tama igsoon, Kristohanon gug ka. Nganong mangita makagtrabaho adlong Domingo? Kisa may mo gipatagbaw ana, dili ang imong espiritu, kundi ang imong unod. Amen. O like for example, gusto ka maglaag, gusto mo mag-outing sa imong pamilya adlong Domingo. Kinsa man imong gipatagbaw ana, ang espiritu o ang imong unod? Ang imong unod. Kinsa man ang imong gipalipay ana, ang imong unod, ang imong kaugalingon o ang Ginoo? Nasabtan ninyo? Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Amen? Ang pulong sa Ginoo higala mas importante pa kaysa sa atong mga panginahanglan sa lawas. Busa diya sa imong kinabuhi may higala, i-priority. Makita nimo wala mo'y pamahaw adlang Domingo. Pero adlang Domingo pag simba walay pamahaw, ayaw mo pamahaw. Walk by faith. Tanawa, hindi ko man mo simba may gala, pakaunon mo sa Ginoo. Ana. Ayaw mo kawala og kaning pagtan-aw sa Ginoo may gala. Ayaw niyo wala yung panglantaw sa Ginoo. Naa kanuna yung Ginoo. Naa siya. Gauban, gabantay sa atoa. Busa, ayaw kabalaki ang mga panginahanglan sa inyong lawas. Pangitaan ninyo ang kabubuton sa Ginoo, unahan na, asikasuhan na, o ikaw tabangan sa Ginoo sa imong mga physical needs. Oh, kamo ganyan ginakanan. Yung hapit na bayro nun sa inyong mga anak sa ilahang tuition nila. Ayaw kabalaka. Amen? Cast all your care upon Him, for He careth for you. God will take care of your needs. Na may mga uban mo compromise sila, dili sa sila magsimba kay mangita sila kwarta para bayad nila sa tuition sa ilang anak pagkasunod simana. Ayo. Unahan ninyo ang Ginoo. Amen? Ikaduhang temptasyon, giingon sa yawa, ihagbong imong kaugalingon, throw yourself down. What is that? Kaya nga naman, nagingon ang anghel mga iga, nagingon si Satanas, taraw sa versikulo, Matthew chapter 4 verse 5, gingon rin sa Bible, unya ang yawa nagadala kaniya ngadto sa balaang syudad, o nagpahiluna sa kaniya sa pinakahabog nga bahin sa templo. Gidala siya sa pinakahabog, ibabaw. Unya, giingnan siya sa yawa. Naingon ang yawa siya,
kung ikaw mao ang anak sa Dios, ihulog ang imong kaugalingon sa ubos. Kay kini nahisulat, siya, meaning ang Dios kuno, ang iyang amahan, magahatag sa iyang mga anghel sa sugo, mahitungod kanimo. Og diha sa ilang mga kamot, sila musalo sa imo. Basin sa bisan unsa nga panahon, mabusdak ang imong tiil ngadto sa usa ka bato. So what is that, my gala? That is tempting God. Testing God. Gitestingan ba no? Gitestingan ang Dios. So ang ikaduha nga temptation is a temptation to test God or to act recklessly with His promises. Kaya balo mga igala, dili dapat nato i-manipulate or sulayan ang gahom sa Ginoo para sa ato ang garbo nato. Usay tungod lang sa garbo sa tao, gusto nila i-test ang Ginoo. Kung buhaton bagid ni sa Ginoo sa ako, naay pride ang tao ba? Parehagod sa mga children of Israel sa una, can God furnish the table in the wilderness? Can God give us bread also? Gihatagan gyud sila sa Ginoo. Gisulayan ninyo ang Ginoo? Ay, sultian ta mo mahigala. Pag sulayan ninyo ang Ginoo, mo pasar gyud na ang Ginoo. Gisulayan sa mga Israelita ang Ginoo, ning pasar ang Ginoo. Gihatag sa Ginoo ang ilang gi-challenge. Pero human nga gihatag sa Ginoo, gipamatay pod sila sa Ginoo. Ngano man, wa man sila pagtuo sa Ginoo igsoon. Abi niyo mahigala no, dili biya maayo kanang sulayan nimo ang Ginoo para i-prove lang nimo nga kanang kuan ba, nakay garbo ba, pride sa imong sarili ba. Ingon na ba no nga, ato powerful ba gyud be? Kay nakay para ikaw ba no, manghinambog ka ba? Dili na siya tama. Mao nang temptasyon ni Satanas diri. Ihagbong imong gidala siya ni Satanas dito sa ibabaw sa templo. So giingnan niya murag iyang gitudloan si Kristo, buang gyud tudloan pa niyang Ginoo, no nga ihagbong imong kaugalingon kay di ba naingon sa kasulatan na nay mga anghel. Ang mga anghel sa Dios mosugo ang Dios mosugo siya mga anghel para mosalo sa imo ha. Ibutang imong tiil dira sa yuta kay kung wala anghel siyempre maunsa siya. Mabundak siya. So gisulayan ba no ang gahom sa Ginoo. Higala sultian ta mo. Don't test God just to prove a point or para lamay gala magpa-impress ka sa uban nga mga tao. Di na maayo, ayaw sulayi ang Ginoo pinagi sa pagbuot sa imong kaugalingon. Ang tinuod nga pagsalig, dili siya nanginahanglan, wala siya nanginahanglan og kaning pasikat. Pananitan, kung ikaw to ang gidala ni Satanas dito ibabaw sa templo, nya naay mga tao nagtanaw sa imuha. Unya kanu may para nanan jud kay panghambog sa mga tao mahigala, nga ada ba no? Ingnon nimo mga tao, tanawa ko ninyo, tanawa saluon ko sa Ginoo. Tanaw mga tao sa imuha. Tanaw mo ambak ko ha. Tanaw, di ko mamatay kay saluon ko. Sugon sa Ginoo ang iyang mga anghel para nga mudakop mo salo sa ko niya ibutang ko sa yuta. What is that mga igsoon? Pride. Sa imong kinabuhi kung unsa man nga part sa imong kinabuhi nga kung asa may ikaw manghinambog ka para magpa-impress ka, nya gamito nimo ang power sa Ginoo, i-test nimo ang power sa Ginoo para may gala pamatud-an gid no diha sa imong kinabuhi nga kanang garbo nga gusto nimo ipakita sa mga tao may gala matino siya gamito nimo ang gahom sa Ginoo. That is wrong. Ang giingon ni Jesus kang Satan, as it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Magbantay ta basin kani ato ang mga ginaampo sa Ginoo nga Lord ipakita imong gahom sa akong kinabuhi Lord be kay na kay gipangayo sa Ginoo pero ang katuyuan na may gala para nalang kay ikapa-impress sa mga tao. Nalang kay ikapanghambog sa mga tao. Ingon na ba mga igsoon ang tama nga pamaagi sa pagpangayo sa Ginoo? Dili. Wala ta nangalagad, wala ta paminaw, wala ta nanabaho para manghinambog ta.
Gamito nato ang gahom sa Ginoo, sulayan nato ang Ginoo nga ipakita niya ang iyang gahom sa atong kinabuhi para lang maingala ba no ang ato ang garbo ba no ingon ana masunod siya, matuman ang iyang gusto. Don't do that mga igsoon. Amen? Unya kani ikatulong nga temptation. Tanaw da sa verse number 8 hangtod versikulo 10. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. The third temptation is mao ni siya ang tintal ni Satanas sa mga Kristohanon pod. Ang ginaingon sa yawa sa mga Kristohanon mao ni, worship me and I will give you what you want. Simbaha ko ug tagaan ta ka sa imong gusto. Kang Hesukristo mao ni ang gisulti ni sa yawa kang Hesukristo. Simbaha ko o gihatag nako sa imo ang mga gingharian. Hello? Unsa man ning klase nga temptation? This is a temptation to gain success by compromising your worship. Naminaw ba mo? Higala sultihan ta mo, Kristohanon. Ikaw no, kung Kristohanon ka, kisa diri mga Kristohanon, ipataas sa imong kamot. Pabaw sa imong kamot. Kung Kristohanon ka, ayaw i-trade ang imong loyalty sa Ginoo over sa kwarta. Ayaw i-trade ang imong loyalty sa Ginoo over sa trabaho. Naminaw bang uban? Daghan biyag mga Kristohanon karon wa gasimba kay nangitag trabaho. Gitrade nila ang Ginoo sa kwarta, sa trabaho, o sa mga tao. Ayaw ninyo ikambyo ang Ginoo. After all the things that the Lord has done to your life, ikambyo nimo ang imong loyalty sa Ginoo over sa temporary lang nga trabaho? Ayaw. Pag-adlaw sa ting simba, pagsimba, ginabalik-balik ka. Ikatulo na ni Domingo, wali ko sa ibahin sa pagsimba. Kaya dapat mangyod ninyo katunan igsoon nga dili dapat ninyo ikambyo ang adlaw Domingo sa lain nga mga butang. Dapat ba nimo ikambyo? Unsa di ay ang nahimo sa Ginoo sa imuha, gamay di ay iyang nabuhat sa imong kinabuhi. Kanang imuhang kinabuhi nga nadawat ron, kanang imuhang kusog, maayong panglawas, gininhawa, tanan. Gihatag na sa Ginoo sa imo nya, dili nimo gamiton sa pagsimba, kay gamiton nimo sa lain nga butang. Nayuban ron, ga-outing ka ron. Nayuban ron mga igala no, gatubang og interview. Nayuban ron mga igala ba no, nandabaho. Nayuban ron, nagnegosyo na nanginabuhi. Nayuban ron, nangaligog dagat. Nayuban ron, nagsuroy sa mall. Nayuban ron, nananaog sine. Kung Kristohanon ka, ayaw i-trade. Dili nimo pwede i-trade ang Ginoo. I-trade nimo ang Ginoo sa kwarta. I-trade nimo ang Ginoo sa temporary nga butang. I-trade nimo ang Ginoo over sa lain nga mga tao. Kung sa imong pananaw sa Ginoo, tao? Pareha nimo? Nga murag dali lang nimo ikambyo ang Ginoo mga higala? Naminaw ba ta? Ingon na biya na ang ginatintal sa yawa sa mga Kristohanon.
Gusto kag kwarta? Gusto kag trabaho? Gusto kag happy-happy? Dali. Simbahan sa kuna. Ihatag na ko sa imo ha. Igsoon, ayaw mo padalaan ang temptasyon. Kay walay laing ning sakripisyo nimo para maluwas ka gikan sa impyerno ang Ginoo si Kristo. Ayaw siya ikambyo. Amen. Simbaha ang Ginoo because you know what, gi-expect na gidahom na sa Ginoo sa imuha. Labi na kung ikaw Kristohanon ka. Ayaw ninyo ikambyo. Ayaw mo magpalusot. Naiuban ng mga Kristo para i-justify nila ilahang kaugalingon may gila magpalusot hala mangita gyud og dalan para nga i-justify ang ilang sala. Pagdili ang Kristohanon magsimba adlaw sa ating simba sa Dios. Bisag unsa pay palusot niya, di na siya makalusot. Nakasala siya sa Ginoo igsuon. Ayaw ninyo ikambyo ang Ginoo sa kwarta. Dili pwede makambyo ang Ginoo sa kwarta. Ayaw mo pagpadala. Ayaw ninyo paminawa inyong unod. Ayaw ninyo paminawa may gala inyong pagbati. Kay kana sila, nagkahiusan na sila ni Satanas. Maminaw ka sa imong unod, maminaw ka sa ibang pagbati, gisakyan, gisuportahan ni Satanas. Wa na ginintawon ka. Nasubo ang Ginoo sa imo kay mas gisunod nimo ang kabubuton ni Satanas kaysa iyaha. Ang gingon ni Kristo ni Satanas, hoy Satanas, pahawa, simbaha, worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Stay faithful even when Satan offers easier paths in your life. Pagpabilin nga matinumanon. Amen? Kamu mga young people, kung mo graduate na mo, bitaw o kanang kolehiyo, nya, buwan pa mo, kanang naga-pray pa mo og trabaho. Ingon na, kung wa pa'y trabaho, gihatag ang Ginoo sa imuha, ayaw pagdali-dali. Hangtod ma-confirm nimo nga kani nga trabaho sa Ginoo gyud ni. Kay nganuman, dili man maapektuhan, di man mababagan ang imuhang pagsimba o imuhang pag-alagad sa Ginoo. Ang yawa, maayo biya kayo na mamantay igsoon. Pag makita niya nga ikaw na kay desire, gusto ka makakuha ng trabaho, makita trabaho, ingon na, upiran din ka ni Satanas dayon. Pero nagyud sa imuha ang kadaugan sa imong kinabuhi o ang kapildihan kay ikaw man ang magpili. Unsay pilion nimo? Kung ikaw operan ka ni Satanas, gusto kag trabaho? Diri na ako'y trabaho. Unya igsoon kanang trabaho kay balojog ka nga mubabag na sa imong pagsimba nimo sa Ginoo. Sige daw be. Gitagaan man jud tagkaalam sa Ginoo mga higala para maka-desisyon taog tama. Unsa man gyud ang imuhang ipasulabi. Unsa gyud, kinsa gyud ang imuhang ipatigbabaw. Ang imuhang unod, ang imuhang kaugalingon, ang imuhang kagustuhan o ang kabubuton gihapon sa Ginoo. That's why many Christians miss the blessings of God in their lives because when trial comes, when temptation comes, mas pilion nila ang ilahang unod, ang ilahang gusto over sa pulong sa Dios. Mayo rag way offer ni Satanas. Faithful magsimba.
pag muabot na ang challenge, pag muabot na ang testing, pag naanay temptation, may gala, mahulog. Diha makaplagan unfaithful gyud ay ni nga tao. Traidor sa Ginoo, murag Judas. You know what, si Judas mga igsoon, di ba? Murag tanaw nimo faithful. Gauban beto kay Kristo. Tama? Pero sa dihang gioperan siya og kwarta sa pare, what happened? Gikambyo niya yung loyalty sa Ginoo over sa 30 pieces of silver. Mao na naibot pasabot mga igalan. Sa temptation ni Satan. Gusto kag kwarta? Ay na. Gusto kag trabaho? Na. Ayaw simbahan Ginoo. Ako ang simbaha. Kumingon ang yawa, ako ang simba, meaning adlong Domingo panabaho. Ayaw pagsimba. Mao ni but pasabot ni Satanas. Paglaag-laag. Tagbawa ang imong unod. Tagbawa ang unsay gusto sa imuhang kaugalingon. Mao na ang pagsimba kay Satanas. Kay wa man kagasimba sa espiritu, kay kung imong simbahon ng Dios, kay espiritu siya, simbahon nimo siya sa espiritu sa kamaturan. So kung ikaw narabaho kag adlaw mga higala sa ating simba, naglaglagan, naligog dagat, whatever unsay imong activity, nag-outing-outing mga higala, paminaw, ang imong gisimba na si Satanas. Satan really gives what you want in your life. Gihatag gid sa yawa ang imong gusto. Ngano man natuman mag imong gusto. Adlang Domingo, imbes nga magsimba ka mga igala, naaka dito na nangitag trabaho, naaka dito nagtrabaho, naaka dito naglaglaag. Ngano man mao nay gusto sa imong unod. Worship me and I will give you what you want. Higala, stay faithful, stay committed, be consistent. Bisan tintalon ka sa yawa. Tintalon ka nga manabaho, tintalon ka nga manginabuhi, tintalon ka nga magbuhat bisag unsa nga butang gawas lang sa imong pag-alagad ug sa pagsimba sa Ginoo. Ayaw ilisi ang pagsimba, ang imong pagsimba sa Ginoo sa kalibutanong kahayahay. Ay, uban gusto mayahay. Sige yung sa Bible mga igala, na ako ipakita sa iyo. Proverbs 28 verse 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste. Kung sa man ang haste, magdali-dali. Hello? Maghimog shortcut. Mo-overtake sa Ginoo. Unahan ang timing sa Ginoo. Yes, so tiyanta mo. Kung wala pa ning abot ang imong desire, buot pasabot, gi-prepare pa na sa Ginoo. Kung sa baga, giluto pa na niya. Lami ba kaunon ang pagkaon nga hilaw pa o wala pa naluto? Gusto ka na? Pero mauna ang ginabuhat o ginapili sa mga uban nga Kristohanon. You know why? Gusto nila, karon na dayon. Gusto na may mukaon. Gusto na may mukaon o kanang bulalo. E bisag gaib ang baka. Bisag ilaw pa. O sigaw na. Muna na yung mga inana mga Kristohanon, gusto nila, gusto na kong trabaho karon. Gusto na kong maminyo karon. Gusto na kong ani karon.
Yun say na pala say resulta. Nahulog na hinoon. Ayaw ninyo ilisi ang Ginoo, ayaw ninyo ilisi ang imong pagsimba sa Ginoo over sa kalibutan ng kahayahay o sa kadato. Mao gyud ni ang gina-offer ni Satan, mga higala. Natong tanan bisan sa kuha. Kinsa ba ko'y tao nga di gusto mahayahay? Gusto man ta nga kita makaginhawa ta? Tama? Pero dapat tuluan nato tong kaugalingon nga magkanto-santo sa jud pud ta. Be patient. Paabot lang. Aron dili ka mapandol, wait on the Lord. Isaiah 40 verse 31, please. Tanawan ninyo. 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. So di ka maluya. Di ka mahulog. Di ka mapandol sa unahan. Kung ikaw magpaabot sa right time sa Ginoo. Nayuban, gusto na yun sila, karon dayon. Gusto na ako magkauyab karon. Naon sa naitabo, hulog sa sala. Isa tong kusong ni amen. Young people, no? Bata, mga young people, batang nag-amen sa inyo, Gusto na kong trabaho ron. Kinahanglan na yun may kwarta ka ron. Kung sa'yo na itabo, wa na nagsimba. Kung gusto nimo ang imong tumanon, dili ang panginahanglan nimo igsuon, mawala ka sa passing. Dakpan ka ni Satanas. Stay faithful. Ayaw i-trade ang Ginoo. Dili tradable ang Ginoo igsoon. Ayaw i-trade ang Ginoo. Pagsimba adlaw Domingo. Amen? I wonder sa uban nga mga Kristiyanon karon kung unsa ang ilahang gibuhat nga adlaw Domingo man unta. Unya magampo pa biya na sila sa Ginoo. Kusog na sila magampo sa Ginoo. Higala paminaw, kung wala ka gasimbag adlaw Domingo, ayaw pag-ampo sa Ginoo, oy. Ayaw pangayo sa Ginoo. Ano mangayo man ka? Do you think ihatag sa Ginoo sa imo, ha? Hello? Paminaw higala. Sa inyo una-una, daw tugutok ang Ginoo? Sa inyo na dili bright ang Ginoo? Wani mo siya gisimba, unya ko mangayo ka saya, ha? Di yun yung tao na dunggon sa Ginoo igsoon. Usik-usik lang ka sa imong panahon ni mugludluhod. Ayaw pagampo, kaya ang pulong sa Diyos nagsulti, even your prayers will become an abomination. Basahan ninyo na in the book of Proverbs. Ayaw mo pagampo, kuha mo kasimboy. Tinuuna mo gisulti. Ayaw mo pagampo, di man kadunggon sa Ginoo. God heareth not sinners. John chapter 9, 31. Tanawa. Chapter 9. I think that's 31. Kung di ko magkamali. Kung dili 31, 29. Tama. Now we know that God heareth not sinners. Tanawa ninyo. Tanawa. Ay, saan mo paggubag-gubag naong diya? Okay? Tanawa ninyo. Now we know that God heareth not sinners. But if any man be unsay sulod nga pulong, a worshipper of God and doeth His will, him siya maoy ginapaminaw sa Ginoo.
Karon napamatud-an tinuod ang giwali ni pastor. Kung wa ka kasimba ayaw pagampo, di ka dunggon sa Ginoo. Period. Klaro ba? Kinsay dunggon sa Ginoo? Katong gasimba sa iya o gabuhat sa iyang kabubuton. Ayaw pagampo, intawon. Kay usik-usik lang ka sa imong tuhod nimo ug sa imong laway. Pero kung ikaw faithful worshiper ka sa Ginoo, you are doing His will, pwede kay ka magampo, abre ang dalunggan sa Ginoo para sa imo. Naapo ni sa 1 Peter Igsoon, daghan og mga verse ani. Busa, ang lesson, ayaw ninyo ikambyo ang Ginoo. Pag adlaw sa pagsimba, simbaha ang Diyos. Don't make any transaction in the Lord's day. Otherwise, you will miss His favor on your life. Amen ba? Nakakataon ba mo? Nakakataon ba mo? Giyon sa inyo pagdawat ang kanya kong pagwali ron. Nakakataon o nalain? Mabi ako nagsimba la Sunday. Gituluan lang ta ka. Oh, Proverbs 28. He that turneth away his ear from hearing the law. Asa ninyo madunggan ang pulong sa Diyos ginawali? Simbahan. So, pag imong gina-turn away ang imong dalunggan sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, even your prayer shall be abomination. Ayaw intawon pagampo kung ikaw wa kagasimba sa Ginoo. Di ka dunggon sa Diyos. Amen. Ayaw mo paminaw sa yawa. Ayaw mo katintal. Ayaw ninyo sunda. Ayaw ninyo tuwi ang mga bitik sa iyo. Ayaw ninyo tuwi ang mga ilad-ilad. Ilad lang na. Ilad lang na. In conclusion sa atong mensahe karon, kaning tulo ka temptation nag-represent ni siya mga common strategy ni Satan. Unsang una, lust of the flesh. Unsa man to? Lust of the flesh, pagkaon sa unod. Ikaduha, pride of life, jumping off the temple. Pride of life na. Unsang ikatulo, lust of the eyes, the kingdom of the world. Kwarta, wow. Riches, wow. Mga dato nga tao, wow. I want that. Satan, gusto jud ko anak Satan. Sige, ihatag na ako ni sa imo ha. Simba ako. Hello? Murag si Delilah ba no, ginaanan niya si Samson ba? Come here, baby. May Samson kamang, galaway-laway. Ingon ana ang mga Kristohanon, pakitaan sa yawa og something seducing nga butang, tutukan nila, apaso nila. Nga naman, gusto sila ana nga babae, gusto sila ana nga lalaki, gusto sila ana nga trabaho, gusto sila kwarta. Gikambyo nila ang Ginoo. Naminaw ba ta? That's lust of the eyes. Higala, importante kayo, maminaw ka sa pulong sa Ginoo karon. Aron, dili mawala ang pabor sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Iduko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata palihog. Si James nagsulat siya, submit yourselves therefore to God.
resist the devil, and he will flee from you. Human atong tulo ka temptasyon, kay wala mang gyud mitubay si Kristo. Gibiyaan siya ni Satanas. Igsoon, be committed to following Jesus in your life. Let us pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imuhang kaayo. Salamat sa imuhang pulong, salamat sa mensahe, salamat sa mga pagtulunan nga imong gihatag sa amo karon. Kaganina sa Sunday school ug karon sa ikaduha. Lord, I pray nga kini nga mga pagtulunan magpabilin sa kasing-kasing sa imong mga katawhan. Speak to their hearts today kung asa nga area diha sa ilang kinabuhi nga nasudlan na Ginoo sa kabubuton ni Satanas. Tabangi sila Ginoo nga ilahan na Ginoo nga masulbad karong nga buntag. Na ay mga uban nga mga Kristohanon karon nadakpan ni Satanas diha sa iyang kabubuton. Mao nang uban sa ilaharon wala nagsimba. Lord God in heaven, please move the invitation. Help your people to walk by faith and not by sight. I pray this in Jesus' name. Manindog ta mga higala, karong buntag, nagtuod yun ko, giistoryahan ka sa Ginoo. Ug ang balaang espiritu nga nagpuyo diha sa imong lawas, gi-convict kaniya karong buntag. Nagtuod yun ko, giistoryahan tang tanan sa Ginoo. Gawas sa pagwali sa pulong sa Dios, giistoryahan jud ka mismo karon sa Ginoo. Paminawan ninyo ang tingog sa balang espiritu. Duha ka mensahe ang gihatag sa Ginoo sa imo. Asa didto ang para sa imo. Karong buntag mga higala, sa atong ikaduha nga mensahe, naadgyud tay nakuha nga pagtulunan gikan sa mga gilabay nga temptasyon ni Satanas. Ayaw paghuna-huna nga kining tulo ka temptasyon wala ni ginatira sa yawa sa imo. Wa lang siguro nimo na malayan, pero underground mga higala, buhat ni, lihok ni Satanas sa imuhang kinabuhi. Karong buntag, dili man nato'y kagarantiya tong kagalingon, kay mga tao lang man ta. Mga huyang man ta mga higala, kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga huyang gyud ta. For when we were yet without strength, dili ba giingon na sa pulong sa Dios, mga huyang man gyud ta. Naagud tay unod, nya makasasala agud ta, dili ba? We are just sinners saved by grace. So karong buntag, mangayo ta og tabang sa Ginoo. Ayaw ipatigbabaw ang imuhang unod, ang imuhang garbo diha sa imong kasing-kasing. Kung ikaw giistoryahan sa Ginoo sa iyang pulong karon, naigo ka sa iyahang mensahe igsoon. Ayaw na ikalain, kay buang ra ang malain. Ang malamon nga tao mudawat og mga pagbadlong, mao na ang unang nga mensahe, part na sa point kaganina. Karong buntag, pag-ampo intawon sa Ginoo, pangayo og tabang. Pag-ampo nga dili ka mapandol, dili ka malaglag, dili ka mo yield sa mga temptation ni Satan. Kay naay mga uban, mao na ang nahitabo sa ilog, mao na ilang gibuhat. What happened to them? Nawala gid sila sa passing. Nawala sila sa kabubuton sa Ginoo. Sayang kayo. Sayang gid kayo. Unta dili na mahitabo sa imuha. Pwede mahitabo, pero pag magbantay ka, magamping ka, magmatngon ka, dili na mahitabo sa imuha. Busa pangayog tabang sa Ginoo karon. Pwede ba? Kung gusto ka magampo karon, hawa dia sa imuhang lingkuranan. Anhidin sa altar. Unya pagampo sa Ginoo ug pangayo og tabang sa Ginoo.